Magandang araw mga kaibigan. Update ko lang kayo sa fund drive natin for Brave 18 Marines. Sa ngayon, nakaipon na tayo ng sobra 100,000 sa GCash at ipapadala na natin sa bank account number ng Brave Marines. Bukas na pagpapadala. Dagdag ito, nung last week nakapagpadala tayo ng 125,000 pesos. Plus 100 bukas, 225,000 na ang naipon na tulong para sa Brave 18 Marines. Salamat po sa mga nagpapadala, malaki man o malaki. Maliit man o malaki ang amount, at least nakatulong kayo. May nagpapadala po, tig 5 pesos, Gs, 15, 20, 50. Naiipon po. In unity, there is strength, sabi nga. Kaya sa mga gusto pang magpadala, ito po yung ating GCash number, 0966-265-8480. Ulitin ko, 0966-265-8480. Ang pangalan is Evan Henry. Echo, Victor, Alpha, November, Evan Henry. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng politiko. Si Chief Justice Gismondo nagsalita na tungkol o laban sa korupsyon sa bansa. Sabi niya ito, related ito sa Independence Day celebration natin noong June 12. Chief Justice Alexander Gismondo said on Friday, June 12, that the country's fight for freedom is no longer against foreign invaders but against corruption. Wow. Sapol. Ang kalaban natin hindi na yung dayuhan. Kalaban nandito sa loob. Sa loob mismo pa ng gobyerno. Mga elected man o appointed government officials na pinagkatiwalaan natin ng ating taxpayers' money, grabing nakawan. Kaya yan po ang greatest threat to our national security is corruption. Tingnan natin sa comments. Ito po yung article ng politiko. No longer colonizers. Filipinos fighting to be free from poverty and corruption. Chief Justice Gismondo. Chief Justice Gismondo said on Friday that the country's fight for freedom is no longer against foreign invaders but against corruption. In his message on the country's 128th Independence Day, Gismondo said the nation now confronts problems such as corruption, poverty, injustice, and abuse of power. Grabe, yung mga powers that be, lahat na lang ginagawa para yung mga kalaban nila sa politika mawala sa landas nila. Yan po ang abuse of power. Tama po ang sinabi ng Chief Justice. Sabi niya, tinatawag tayong magtaguyod ng bansang malaya, hindi lang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba, sa pang-aapi, sa korupsyon at pandarambong, sa pagkamakasarili at kapabayaan, lalo na ng mga nasa kapangyarihan. Ayos. Sa kawalan ng katarungan. Yan ang kanyang speech. Tungkulin nating sumagot sa tawag na ito dahil kaakibat ng mga karapatan at kalayaang tinatamasa natin ngayon ang ating mga pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Hindi sapat ang pagkamit ng kalayaan. Ang mas mahalagang tanong, ano ang gagawin natin sa kalayaang ito? Para saan natin ito gagamitin? Paano natin ito pangangalagaan at payayabungin? Gismondo said this year's celebration of Independence Day is important for him since this will be the last time he will celebrate as Chief Justice. He noted that this November he will reach
the mandatory retirement age of 75 and will step down as Chief Justice. Salamat po, Chief Justice Gismondo, dahil sa inyong pamumuno, napanatili ninyo ang independence ng Supreme Court. Saludo ako sa Chief Justice na ito and all the Associate Justices. Sila talaga ang last bastion of democracy natin. Yang Senado sana, another last bastion of democracy, kailang wala na. Palagay ko, magiging rubber stamp na ang Senado. Bukas makalawa, wala na. Hindi na independent ang ating mga, yung majority sabi ni Senator Cayetano, yung isang block dyan na bukas makalawa, sila na talaga ang mangunguna sa is Senate of Malacanang. But anyway, that's part of politics. Salamat na lang at nandyan pa ang Supreme Court na tatakbuhan natin kung talagang iipitin na tayo. Yes, corruption. Anong ginawa ng administrasyong ito? First executive order na pinirmahan ng Pangulo, inabolish ang Presidential Anti-Corruption Commission. Legacy. Bakit niya inabolish? Paliwala sa kanya yung anti-corruption. Kaya ito ngayon, nangyayari sa administrasyong ito ang grabing pinakamatinding nakawan sa ating kasaysayan. For 3 straight years, yung budget ng 2023, 2024, and 2025, kung saan-saan dinala. According to Congressman Erese, umabot po ng 1.45 trillion pesos ang kung saan-saan dinala. Kaya naghihirap ang taong bayan, nalulunod sa baha. At hindi lang sa baha, according kay Ma'am Jessica Soho, nalulunod ang taong bayan sa kasakiman ng mga nasa poder, ng mga taong nasa makapangyarihan na humahawak sa kaban ng taong bayan. Mabuhay po kayo, Chief Justice Gismondo. Tama po ang inyong pananaw na hindi po tayo malaya ngayon dahil sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon na nako diri sa nagpatindog og balay nga natabangan na mo og yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pagaatopan karon. So mag-atop na ni siya karon sa gitabang sa iya nga yero. So mao na ni ang gitabang sa iya nga yero nga iyang iatop karon. Og karon human na gyud sa pag-atop
ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga maayo na gyud nga tan-awon ang ilang mga ipatindog nga balay kay nato pa na. Salamat sa Ginoo ug salamat sad sa nagtabang sa sin nga na katapragid kog sin. Sa una akong balay kawayan ra karon na ilisdan nagsin kay gitabangan mi sa gapantabang nga tao. So daghang salamat ug salamat sad sa labaw sa makadao. Salamat.